Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang ito ay karugtong sa ating natalakay na kung saan natalakay natin noon ang mga sumusunod na mga dapat gagawin o di kay mga karapatan ng may bahay. Ang mga karapatan ng may bahay, unang-una, na pakikisamahan niya ito ayon sa nakabubuti. Dahil ang sabi ni Allah sa banal na Quran, chapter 4, verse 19, pakitunguhan ninyo sila ayon sa nakabubuti. Sa makatuwid, pakakainin niya ito kapag kumakain siya at padadamitan niya ito kapag may idadamit siya. At ganun din, huhubugin niya ito kapag kapag pinangangambahan siya na suway nito. Ayon sa ipinag-utos ni Allah na pamamaraan ng paghuhubog sa mga may bahay, pangangaralan muna. O di kay kanyang pangaralan ito nang walang kahalong panlalait ni panghahamak ni pamimintas. At kung tumalima ito, iyon ay sapat na. At kung hindi naman, ay hindi ito tatabihan sa pagtulog. At kung pagkatapos niyon ay tumalima na ito, iyon ay sapat. Ngunit kung hindi pa rin, saktan ninyo ito. Hindi sa mukha, hindi nakasasakit, upang hindi makadugo, o di kay hindi makadugo ni makalatay sa katawan, ni makisira o di kay makakasira ng anumang bahagi ng katawan ng babae. Wala ka ng kanya may bahay. Batay ito sa sinabi ni Allah sa banal na Quran, chapter 4, verse 34, ang mga babae na pinangangambahan ninyo ang pagsuway nila ay pangaralan muna ninyo. At kung tumanggi, ay layuan ninyo sila sa mga higaan. At kung tumanggi pa rin, ay saktan ninyo sila. Kagaya ng naipaliwanag natin na pamamaraan ng pagpapasakit sa kanila ay yaong hindi makakapahamak sa kanila. At karugtong ng ayat, binanggit ng Allah, kung tumalima na sila sa inyo, ay huwag na kayong maghanap pa ng paraan para makasakit sa kanila. At batay rin sa sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam sa isang nagtanong kung ano ang karapatan ng may bahay sa kanya. Na ang sabi naman niya, na pakakainin mo ito kung kumakain pa. O di kayo, pakakainin mo ito kung ikaw ay kumakain. Padadamitan mo ito kapag may idadamit ka. At huwag mong sasaktan ito sa mukha. Huwag mong pintasan ang anyo nito. At huwag iiwan kung hindi rin lamang sa bahay. Nagsabi pa ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, hindi ba ang karapatan nila na mga may bahay sa inyo na mga asawa ay na maging mapagbigay kayo sa kanila sa pananamit nila at pagkain nila? At sabi pa niya, hindi kasusuklaman ng lalaking mananampalataya ang babaeng mananampalataya kung kaiinisan niya ito sa isang pag-uugali nito. Kalugdan naman niya ito sa iba pang pag-uugali nito. Pangalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ituturo niya rito ang mga kailangang malaman sa Islam. Kung hindi nito nalalaman o pahintulutan niya ito na dumalo sa mga pag-aaral hinggil sa Islam upang matutunan nito iyon. Yamang ang pangangailangan nito sa pagpapabuti ng pagsunod sa Islam ay hindi kakaunti kaysa sa pangangailangan nito sa pagkain at inumin. Nagsabi si Allah sa banal na Quran, chapter 66, verse 6, o mga sumampalataya, ipagsanggalang ninyo ang mga sarili ninyo at ang mga mag-anak ninyo sa apoy. Pangatlo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na oobligahin niya ito na gampanan ang mga aral ng Islam. Kaya pipigilan niya ito na lumabas sa bahay na hindi nakasuot ng hijab.
hahadlangan niyang makahalubilo ito sa mga hindi nito mahram at iba pa. Yayamang ang lalaki ang tagapangalaga, ang may pananagutan at ang inatangan sa pag-iingat at pangangalaga sa may bahay niya. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, chapter 4, verse 34, ang mga lalaki ay mga tagapangalaga ng mga babae. At sinabi naman ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang lalaki ay tagapangalaga ng mag-anak niya at may pananagutan sa mga inaaalagaan niya. Ang mga karapatan ng asawa. Tungkulin ng isang may bahay sa asawa niya na gampanan ang mga sumusunod na mga tungkulin at mga kaasalan. At dahil nabanggit natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga karapatan ng may bahay, ngayon naman ay ang mga karapatan ng asawang lalaki. Unang-una mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagtalima sa asawa, kung hindi iyon magiging pagsuway kay Allah, sapagkat ang sabi ni Allah sa banal na Quran, chapter 4, verse 34, kung tumalima na sila sa inyo, ay huwag na kayong maghanap ng paraan para makasakit sa kanila. Ang sabi naman ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, kapag inanyayahan ng lalaki ang may bahay niya sa higaan niya at hindi ito pumunta o tumugon sa kanya, kaya magdamag siyang galit dito, susumpain ito ng mga anghel. Yun ang parusa. Hanggang sa mag-umaga. Ika ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Napagkaisahan na hadith, ibig sabihin ito ay muttafaqun alayh. Ang sabi pa niya, kung mag-uutos ako sa isang tao na magpatira pa sa isa pa, talagang inutusan ko na sana ang mga babae. Inutusan ko na sana ang babae na magpatira pa sa kanyang asawa. Pangalawa, ang pangangalaga sa reputasyon ng asawa. Ang pag-iingat sa karangalan nito at ang pangangalaga sa ari-arian nito, mga anak nito at sa lahat ng bagay-bagay sa tahanan nito. Sapagkat ang sabi ni Allah sa banal na Quran, chapter 4, verse 34, sa makatuwid ang mga mabuting babae, mga masunurin, mga tagapag-ingat kapag wala ang mga asawa, yamang iniingatan din sila ni Allah. At dahil ang sabi rin ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang babae ay tagapangalaga ng bahay ng asawa niya at may pananagutan sa mga inaalagaan niya. Pangatlo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pananatili sa bahay ng asawa niya. Hindi siya lalabas ng bahay kung walang pahintulot at pagsang-ayon nito. Kapag nasa labas ng bahay, ay hindi niya titingnan ang hindi dapat tingnan. Ibababa niya ang tinig niya o kanyang boses. Pipigilan niya ang kamay niya sa paggawa ng masama. At pakikitunguhan niya ng mabuti ang mga kamag-anak nito. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, chapter 33, verse 33, manatili kayo sa inyong mga tahanan at huwag ninyong itanghal ang inyong mga sarili, gaya ng pagtatanghal ng sarili noong panahon ng sinaunang kamangmangan. Yun ay payo ng Allah para sa mga kababaihan. Ang sabi pa niya sa chapter 33 verse 32, huwag kayong maging malamyos sa pananalita dahil baka magmithi ng mahalay ang taong ang puso niya ay may karamdaman. Ang sabi pa niya sa banal na Quran, chapter 4 verse 7, hindi naiibigan ni Allah ang hayagang pagbigkas sa masasamang pananalita. Ang sabi pa niya sa Quran, chapter 24, verse 31, sabihin mo sa mga babaeng mananampalataya na ibaba nila ang paningin nila, pangangalagaan nila ang mga puri nila, huwag nilang ilitaw ang gayak nila maliban sa nakalantad na mula roon. Ang sabi naman ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam,
Ang mainam sa mga may bahay ay ang kapag pinagmasdan mo siya ay ikinalulugod mo siya. At kapag inutusan mo siya ay tumatalima siya sa iyo. At kapag nawala ka sa piling niya ay pinangangalagaan niya, alang-alang sa iyo ang sarili niya at ang ari-arian niya.